morning guys. So ngayong araw na ito punta tayo ng bayan ng Atimonan. Hanap tayo ng pwede natin gawin. Pero sa ngayon iniisip ko siguro hanap tayo ng waterfalls tapos campsite na na pwede nating matambayan or siguro matulugan na rin ng overnight. So first time lang natin pupunta doon, so medyo mangangapa tayo. So yun, samahin niyo na lang ako na pumunta doon at mag-adventure. So manggagaling pala tayo dito sa San Jose, Batangas. Ayon kay Google Maps, 2.5 hours daw ang biyahe natin from here. Bali 107 kilometers ang biyahe. Samahan niyo na lang ako, enjoy natin yung road trip. So mamaya na lang ulit. Welcome to Rosario. So nandito na yata tayo sa bayan ng Rosario, Batangas. So nandito na tayo sa sa bayan ng San Juan, Batangas. Pag nag-right tayo dyan, papuntang Laia. So diretso tayo Candelaria, Chaong, Sariaya na. Turn right on Quezon Eco-Tourism Road. Eco-Tourism Road. Puntang Sariaya, Lucena. Medyo mahaba-haba ito. So yan, nandito muna tayo. Magano tayo. Anong tawag ito? Registration muna, Okay, wait lang. Sa susunod. Yung mga sila yung mga tour guide. Parang Tita Eden. Ate Rachel po. So mamaya mamimili na lang ako sino Wala ka sir pipiliin kundi ako lang. Kayo lang po ba? Okay. So yan. So wala pala akong pipilian kundi si Ate Mayla. Okay, wait lang. Ako yung maglilista muna. So guys, bali ako yung nag-registration dito ng tapos nagbayad ako ng 300 pesos for the tour guide. Pero mamaya ako ibibigay. Baka makalimutan natin. So ang tour guide ko pala ngayon si Ate Mayla. Okay, so tara, let's go na. Okay. So yan guys, papasok na tayo. Bali Ate Mayla, ilang minutes po ang papasok natin? 5 to 7 minutes walk first. 5 to 7 minutes daw. Pagkatapos maligo diyan sa falls, malang rito parang banlawan, ganun. Sir, meron po doon. Ay meron doon. So dapat pala dala ko na yung pang ko. Meron po doon sir mamaya. Okay. Para at least alam ng ating Ganda
Welcome to Bantakay Falls. Meron pa bang ganyan sa taas? Meron, sir. So, mas maganda magpa-picture doon, ano? Meron doon, sir, na I love Bantakay Falls. Ay, wait lang po. So ito ang second layer. Nice. Bali itong third layer ng waterfall. Pagaba na yan. Pagod. So, ari ang main falls. Ganda. Nakarating na kami ni Ate Myla. Ako pang first time sa Ate Myla, pang isang 1,000 times na ata, ano? Madami na, sir. Marami na. Pero ang ganda. I can see you, I can feel you from a million miles away. Like the earth moves with every step you take. I don't know you, but I want to. All I do is think of ways to get closer, to make you feel the same. It's like you're out to get me, without you even knowing you were fake me. A chain reaction, and it's forcing me to fall hard, so hard in love. It's the ripple effect. Everything you do will haunt me. It's the ripple effect. And I'll always let it taunt me. With every move you make, my heart could break, baby. It's the ripple effect. Now I just gotta make you want me. I feel circles on your water. Now the tide is running high, turning purple. I can't breathe when you're around. It's like you're out to get me, without you even knowing you were fake me. A chain reaction, and it's forcing me to fall hard, so hard in love. It's the ripple effect. Everything you do will haunt me. It's the ripple effect. And I'll always let it taunt me. With every move you make, my heart could break, baby. It's the ripple effect. Now I just gotta make you want me. I can see you, I can feel you. So, yan guys, nandito na tayo sa sa parkingan. So, yan pagka pupunta kayo dito, the best na makuha niyo yung tour guide rin si Ate Myla. Pero parang feeling ko siya palagi yung nakabungad doon eh. Pero maganda yung waterfalls. Yung tubig malamig pero hindi siya kasing lamig ng mga napuntahan kong ibang waterfalls. So masarap magtagal dun sa tubig nila rito dahil hindi ka sobrang giginawin, di ba? So yun. So ngayon punta na lang tayo dun sa dun sa campsite na titignan natin. So tingnan natin kung dun tayo matutulog mamaya, kung kakayanin ng utak natin. So yun, mamaya na lang. Bagbag to lang.
Nasa kanan siya, ano? Apo. Pakaswangin ako dyan mamaya. Huh? Wala namang aswang. Ano Pero yun? kumbaga Wala may kasama mga aswang. kabahayan naman sa paligid, ano? Meron Ito, tao. may bahay naman dito. Layo naman yan sir. Malayo pa yan. Apo. Pero doon sa lugar na yun, walang kapitbahay, ano? Wala. Wala talaga. As in wala. Okay, nakakatakot yun. Diyan na lang yan sir. Sa may punong yan. Yan dyan. Ito na siya. May tricycle. Ito yung tricycle ni, ni Kamit mo. Baka. Ano, wala na nga pala yung pangalan dito. Dati kasi may pangalan dito. So saan ang parkingan din? Dito sir. Yan sa tabi Iurong ng mo. tricycle. Iurong mo dun sa may papuntang Jimilini. So yan guys, nakapag-park na tayo rito sa parking area nung nature park. So pababa siya. Parang siya parang lumang campsite na siguro to dahil may signage siya kaso sira na. So yan, pababa siya. Tingnan natin kung meron. So yun, doon tayo nakapark sa taas na yun. So yan yung binaba natin ngayon. So yan, medyo may ilog na rito. So yan, tatawid tayo ng ilog. Nandun sa kabila. Meron namang hawakan. Yun lang. Ingat pa rin tayo sa pagtawid. Mahirap nang mabasa. Ulit. So ari si Kuya Jotax. Siya ang taga pamahala nito, caretaker ditong ano ba to, campsite o nature park? Parehas lang naman no? Pero kumbaga matagal na rin itong lugar na ito, no? Mga 3 years na ito. Pero kaya lang nasira yung mga kubo kasi yung bagyuhan yung nakaraan, ano? Okay naman na, ayusin ulit ito. So ang campsite dito, ito ho ba? Saka doon sa taas, Meron din sa mga taas. nagkakamok doon, mga team. Okay. So yan guys, iiwan na ako dito. Bukas na kami magkikita ni Kuya, ano? Sige po, ingat po kayo. Napaganda dito. Yung ipantay na, ganun brahe. Oo nga ho, naipantay nga. Ingat po. Bukas na lang po ng umaga. So yun guys, iniwanan na tayo ni Kuya. So mag-isa na lang tayo rito sa sa camping ground. Actually, may kasama ako rito, si Jordan. Ito siya. Aso siya. So siya yung yung parang bantay rito pag wala na si Kuya. So si Kuya, siya yung caretaker dito. So kadalasan siguro yun mga alas 3, alas 4 lang siya rito kasi after nito meron pa siyang duty sa barangay nila. So bali siya, tanod siya. So yun, mag-isa na lang tayo rito. So pwede tayong kumuha ng tubig na may inuman dyan. Galing bukal naman daw yan. So malinis yan. So yung tubig yun, dire-diretso lang. Pababa na dun sa ilog. So ayun,
magse-set up lang muna ako ng ating hammock. Maghahammock lang tayo mamaya. Kasi meron namang rito eh. May silong na nagawa si Kuya. No, gagamitin na lang natin. So yan siya. May lamesa sa baba. So bagong gawa lang daw niya yan. Ang samantala. So ang gagawin natin, hammock na lang pag ganyan. Tapos tayo magsisiga na lang ng ng campfire dito mamaya. Para kahit paano meron tayong apoy, pati usok para sa mga lamok. So ito, meron nang nakahanda rito mga panggatong. So ang CR dito, syempre, mag-isa lang naman tayo. Pwede naman tayong umihi kahit saan, pero syempre magtatabi-tabi pa lang tayo. Dahil syempre respeto na lang dun sa mga hindi natin nakikita. Pero kung yung sa CR, meron naman dito. So papakita ko lang sa inyo kung saan yung CR. So yun yung CR. Yung isang pintuan ginawang bodega ni Kuya. Nilagyan niya ng mga gamit dito. Pero ito yung CR. May malinis na CR. Tapos may malakas ang tubig. So yun lang guys ha. Walang bidet rito. Sa mga naghahanap ng bidet, walang bidet rito. Pati rin, bawal ang rito, bawal ang maarte. Kasi honestly, medyo raw yung campsite nila. So, tulad niyan, yung mga kubong ginawa nila diyan sa gilid ng ilog. Hindi na rin siya matibay o kumbagay na rin delikado ng tambayan kasi mahina na eh. Pati rin, kumbagay butas-butas na rin yung mga yung bubong niya kasi parang gawa sa anahaw yata to. So maganda siya sana kung maayos sana yung na or na maintain sana yung lugar. Kasi kita niyo naman tingnan, pakita ko sa inyo. Yan may running water dito, ilog siya. Actually may ilog dito. Yan Tapos dun sa likod nitong na to, na patong parang hill na yan, merong diyan, parang ilog din siya, kadugtong nitong ilog na pinakita ko sa inyo kanina, pero mas malalim na siya, na parte ng ilog na pwede kang mag-dive, pwede kang mag-swimming. So pwede naman tayo dumaan dito sa gilid, pero bukas na lang natin puntahan pag medyo maliwanag para at least makita natin yung linaw ng tubig. So yung itong ilog na to, yung tubig ng ilog nito galing din dun sa waterfalls na pinuntahan natin kaninang umaga. So yun, okay naman yung lugar. Yun lang, mag-isa lang ako ngayon. So sana hindi tayo laruin ang ating isip. So yan, tignan natin kung gaano tayo katapang.
ano na, 6 o'clock na ng gabi. So butit medyo maliwanag pa rito. So habang may liwanag pa, handa ko na yung ano natin, yung hapunan natin. So ang dala kong panghapunan ay yung medyo mabilis lang gawin para hindi na ganong hassle. So meron akong dalang 5 pirasong danggit, yung lastik ko na, at salted egg. Tapos hindi na rin mawawala yung ating shirataki rice. So itong shirataki rice, mag-iinit na lang tayo ng tubig para maluto siya. Bali, ibababad lang natin siya dun sa pinakulo natin tubig. So ready na ang ating ulam. Salted egg, danggit, and rice. Nga pala guys, bago tayo matulog, pakita ko lang sa inyo kung paano ako matutulog dito. Bali naglagay ako ng hammock na lang. Bali, pakita ko lang. So ito yung hammock natin. So parang na rin siya, may zipper siya. So in a way parang kumot na rin. Tapos yun, nakatali dyan, katali dun sa kabilang side. So yan, buhay na tayo dyan hanggang bukas ng umaga. Sana hindi ma-insekto o malamok. Yun may mga tikbalang yan. Ay kami nung kumapataan pa namin, bata pa kami So yung sa inyo yung parang panakot rito, na matatanda. Para wag lang lumayas ng gabi. Tikbalang pala pag marami alitap-tap. Okay guys, so nandito na tayo ngayon sa sasakyan and paalis na tayo rito sa sa Kalayaan Kuya Amor's Nature Park. So okay naman yung tulog natin dito, nakatulog tayo ng mahimbing kahit mag-isa lang tayo. So basta lang
wag lang kayo laruin ng isip nyo. Okay talaga rito. Although ano lang siya, medyo raw. Although nandun naman yung basic, meron silang malinis sa CR, meron silang bukal na unlimited na tubig. Actually doon ako kumukuha ng ng panginom ko na tubig dahil okay naman siya malinis siya. Pwedeng inumin kung hindi masela ng mo, ang sikmura mo. Pero okay siya, hindi naman sumakit yung tiyan ko. Tapos yung kubo na tinulugan ko, okay naman siya, nakatulong pa rin siya dahil nung gabi umulan, so hindi ako nabasa, so okay siya. Tapos yung weather nung simula nung gabi medyo mainit dahil nga siguro baka uulan nga nung gabi, pero nung madaling araw malamig na siya dahil at nagpumot na ako dun sa loob ng hammock. So overall okay naman dito. Siguro hindi siya para sa lahat dahil yun nga, medyo hindi pa complete yung facilities nila. Tapos ongoing pa yung ongoing yung pag-aayos ng lugar. So sana sa future maayos nila yung itong nature park na to dahil feeling ko medyo may may potential siya. Ito guys, so after dito diretso na tayo sa Mount Pinagbanderahan. So diretso tayo dun sa may sa Old Zigzag Road. Dun tayo magpa-park sa may yung parang may park dun na na pwedeng magparada, tas dun yung jump off point nung yung Mount Pinagbanderahan. So yun, mamaya na lang ulit. Kakarating lang natin dito sa sa parking ng Atimunan Zigzag Park. So dito yung yung jump off point nung Mount Pinagbanderahan. Bali yan siya. Doon. Puntahan na lang natin doon mamaya. Maghahanda na ako.
morning po. Morning po. Yan po yung ating, sir, trail. Ano yung trail nyo? Yan, ito. So dito tayo magsisimula sa Dito ho. letter A. Kay Mama, kay letter A po yan, kay Mama Mary. Okay, at dito sa baba ano? 2 kilometers po siya. Okay. Estimate lang po namin sa bisita isang oras, pero depende naman po sa paglalakad. Dahil kasi yan naman po ay pang beginner lang po yung aming pinagbandirahan, patuloy na po siya, sementado na. Kaya estimate lang po namin sa bisita isang oras. Pero kung medyo mabilis po kayo, baka po mga 40 minutes lang na po kayo. Okay. Then yung taas niya is around 1,200 feet above sea level. Pinakamataas po yan sa Timonan. Makikita niyo yung buong Quezon. Ngayon po sa mga bisita po namin ino-orient, ay tinatanong po namin sa kanila kung may mga asthma, may mga high blood, sakit sa puso, yung mga gano'n, may mga arthritis, yan. Yun po ang inaano namin. Saka hindi bali nasa QPL po tayo sa Quezon Protected Landscape, kaya may mga pinagbabawal po tayong number 1 po sa atin dito, basura. Pero okay naman po magdala ng pagkain, basta lahat po ng mga pinagkainan po maaari ibaba, din itapon sa tamang basurahan. Then pangalawa po ang ating mga vandalism. Yan po, kalimitan dyan mga kabataan. Lalo na pag walang forever, ano. Pero bawal naman umakit ng walang di ba? Tour guide. Yan, record po talaga na magsama po ng guide. Kahit ilang beses po kayo nakabalik dito, kailangan pa rin magsama ng guide. Yan po, vandalism, magsulat sa konkreto, sa bato o magkukit sa puno. Then yung pangatlo po natin dito ay yung mga plantito-plantita. Ay, yung kukuha ng halaman na walang Yes. paalam. Opo. Kahit may paalam, bawal naman kasi talaga, Bawal diba? po talaga po. Dahil yan po ay Protected landscape. yan. Yes. Then ito po ang pinag-iiwas lang po namin sa mga bisita natin. Yan pong halamang ligas. Kaya po ay ang puwisong po niya ay Makate. Opo. Ang dagta. Yan po ay kasi ang limito sa mga bisita namin ay pag nakakaramdam ng hilo na po ni Tandahong ba, then inaamoy nila. Opo. Meron namang minsan mga bisita napunit Tandahong, inaamoy kung mabango o hindi. Ngayon po pag nakapunit kayo niyan, automatical magkakaroon kayo ng rashes sa buong katawan. Okay. So sasabihin naman ng guide sa amin na ayan ang ligas, wag kang lalapit yan. Parang ganyan. Opo. Ayun. Then dito po yan sa area yan. Sa letter C yan, yung ligas 3. 600 to 650 meters. Okay. Nandiyan po sa area yan. Then pagkalampas niya po yan, mga 700 meters, clean na po yan, wala na siyang ligas. Yan naman po yung actual na ituturo sa inyo ng guide ninyo. Okay. Then ang pinaka-importante dito, sir, ay yung ating tubig. Kasi Alam, walang tubig. source, walang bukal. Kaya di ba sumobra, wag lang pong kukulang. Pinagbabaon pa rin namin sa mga bisita namin dahil kasi meron mga bisitang ayaw magbaon ng tubig. Kasi in case na emergency, sipiltahan tayo ng tubig eh. Di ba? And then, etong meron tayong second summit, rock formation. Okay po. Yan po yung number 1 din po pinupunta ng mga bisita natin. Kaso lang po, sa tuktok na yung tusok-tusok po yan, ano? Opo, yan po yun. Yun, then ang pagpunta doon ay sir, mga 10 minutes. Kaso lang, assault ng konti. Ayan po ay inaano namin, kung ina-allowed namin sa mga kaya. Pero kung hindi naman po kaya, ay wag na lang po natin. Wala, matibay ang puso. Yes, opo. Yan po, kaya dito, saka hindi po namin ina-allowed sa mga bisita na dalhin yung kanilang water na ganito. Dahil? Kasi pag may tendency pag naubos, naiiwanan, minsan tinatapon na lang doon. Ay, bawal naman yung Sinususok. gano'n. Kaya ang inaano lang po namin na allowed na dalhin doon sa sa second summit rock formation, yung mga tumbler. Anong pangalan niyo pala, kuya? Mario Mindiola po. Si Mario Mendiola. Siya yung tourist. Ako po yung pangulo po ng treasure guide. Pangulo pala siya. Wala bali- tayong magawa, pangulo. Bali, assistant coordinator po ng tourism. Okay. Nice meeting you, sir. Apo. Bali si Jobin po yung magiging guide po niyo. Okay. Si Kuya Jobel. Okay. Aring si Kuya Jobel ng ating tourist guide. Ganda ng rito, no? Ng hangin. Presko.
Bali, ilang taon nakaraan na nung nasementahan tong lugar na to? Yung ilan din kasi lahat ay sabay-sabay sinimento yan. Okay. Yung kaunahan, mismo yung may ano sa kabila. 2005. Ayos ng mga kabatuhan na to ah. Mangga Chapoy. Ang pababa naman. Tinatawag natin bigas. So ito ang Ligas 3. Pero maliit pa lang siya. Maliit pa lang siya. So ibig sabihin pagka tinanggal ko Pinutol mo to, siya, tapos dumikit sa akin yung dagta. yun. Magkakaralas ka sa katawan mo. Kasi kakamot mo yun dun eh. Oh. Hindi mo naman alam na yun pala may ano na... Pero itong puno na to eh, hindi common. Dito lang ka nakikita. Hindi naman, sa lahat na meron. Marami. Marami siya. Oh. Okay. Ito balobo. Itong balobo tree. Mataas. Kinakain din ng bunga. Talaga? Oh. Parang siya man eh. Hindi ko pa. Pero kung meron, kumakain kayo. Pati yan, tataas ng puno, ano? Anong tawag sa puno ganito, kuya? Ito ba yung manoba rin? Ay, hindi. Tawag mo na mananangka. Mananangka. Okay. Ay, siya yung dahon niya, parang mananangka. Dahil parang langka. Pero hindi yun talaga ang pangalan niya, tawag lang. Tawag. Tataas oh. Mahigit 100 years na siguro yung mga yan, ano? Ito, Villamil na to. Ayan siya. Taas din. Oh. Hirap akitin yan. May mga ano rito, yung mga baboy ramo, ganyan. Meron pa nakikita. Talagang red talaga sila. Hindi mo sila basta-basta makikita lang sila magala. Kung baka iwas din sila sa atin, ano? May iwas talaga. Pero nakakita ka na. Marami. Yun, bawal ding huntingin yun. Bawal. Basta lahat ng kung anong meron dito, bawal. Hanggang tingin lang tayo, ano? Ganda oh, ang presko ng hangin dito. Pati iba na yung hangin, ano? Yun ang huni ng ano yun. Ibon yun, ano? Ito pala lahat to. Siya naman yung tinatawag natin tangis ng bayawak. Ito yung Tangis ng bayawak. tangis ng bayawak. Dahil Kaya siya tinawag na tangis ng bayawak dahil hindi siya kaya akyatin ng bayawak. talaga, Kasi habang kumakamot yung kanyang ano, yung yung pangkahaha. kuko niya, Oo. kasi dumadagta siya, dumudulas, kaya hindi niya naakyat. Dahil madulas talaga tong pagkahoy na to. Hindi yung dagta niya. Yung dagta. May dagta talaga yan. dagta siya. So pag hinawakan natin, mararamdaman natin yan. Hindi naman. Hindi. Wala naman. Yung masusugatan mo siya, habang nasusugatan siya, siyempre dumadagda siya. Kasi matalas ang mga ano niya, yung mga kulo niya. Dumudulas yung katawan. Okay. So hindi talaga sila nakakaakit dyan. Okay. Kaya siya tinawag na tangis. Iniiyak yung bayaw. Pero kumbaga, ang forma ng ganyang puno, ganyan talaga ang ilalim niya, parang medyo palapad. Hindi naman lahat. Siya lang yung ganyan siya lang. lang. Okay. Okay kuya, salamat sa kaalaman. So 2 kilometers pala tong ano, walkway papunta dun sa pinagbanderaan. Kasama na yung paahon. Sama na lang. So ano yung sinukat talaga? Estimated pa lang yun. Estimated, okay. Siguro sa yapak na lang tinansya, ano? Sa yapak, nabilang mo na. Ito naman, sabi nga na, 4,000 steps. 4,000 steps ha? One way. So ito, nasa ano to? 1/4 pa rin tayo. Kalahati na to. Talaga, wait lang. So itong mga ano na to, ano ba tawag ito? Pader? Panahon pa lang hapon to. Kasi ito pa pala, ang galing ano. So sila gumawa nitong ano na to, no?
Galing, galing ano. At least na ano pa, buhay pa. Yan nga oh. Yan, ito naman ang kalahati 1 kilometer. Galing. So siguro dito sila tumatambay, no? Tapos may bonfire lang dyan, ano? Inuman ang sake, no? Ayos. Ayos. Pero itong pathway na nilalakad natin, ito na rin yung pathway nung sinauna. Hindi. Ano lang to, gawa ito lang ng 2005. Oo, okay. Pero kung baka yung panahon ng hapon, ito na rin nilalakaran nila. Yung paakyat na yan. Ayos May ah. hagdan lang siyang bato. Okay, okay. So talagang inano lang, dinevelop lang ano. Ayan oh, kuweba nga, mga malalaking bato. Ganda. Dito masarap matulog sa gabi. May tawag dito sa lugar na to, kuya? Wala, wala. Wala sa mga pangalan yung mga ano. Pero nag-iwan ng butas doon para daanan, ano? Galing. Ayun, ano kaya tong batuhan na to? Cueva Santa. Ito na yung tinatawag kanina na Cueva Santa. Ba't Cueva Santa ang tawag dyan? Kaya, tignan natin. Parang hapon eh, mayroon daw kinulong dyan 2 madre. Ah, may... Kinuha yung kanyang pangalan. So dito kinulong dati ang 2 madre nung panahon nung hapon. Pero kilala kaya ninyo yung mga madre na yan? Nandito kaya? Nakasulat ka? Wala. Nalaman kung nakalabas pa o ano eh. Oh, so hindi natin alam. Baka nandyan pa siguro ang ano yan, mga hindi natin alam eh, no? Kaya nga kinulong, hindi natin Kung ano nangyari. ano nangyari. So ito may pababa pala. Ito yung sinasabi ng may kuweba. Kaya na yung Cueva Santa. Ayan, ito yung Cueva Santa. Man-made lang naman yan. So binutas rin. Binutas. Binutas pala to, pababa. Ito, sinaraduhan na tayo ng puno. Yeah. Ang daang hagdan bato. Ito ang daang hagdan bato. Original pa to. Original bato. Oh, guys, ito original pang hakbangan. Ganito dati lahat. Lahat to. Dati yun. So Wala pa sa simento. so lahat ng yung bumuo nito hanggang sa ngayon, dito talaga yumayapak ano. Yan, paahon talaga. Yan, may mga unggoy nga rito. Mga lakas-las ng dahon. Hingal na tayo guys, pero kaya pa. Ito na. Ayos, may hawakan na rito. Gawa pa nung 1939. 1939 pa to. Mga Hapon ang gumawa. Magandang semento dati, no? Ayan, may unggoy, oh. Ayun. Patalon-talon doon. Wow, ano naman tawag dito? Ito original pa rin na rin, no? Nice. Nice, ang ganda.
Yun. Pinagbandaran. Okay guys, kakatapos na natin dito sa sa hiking natin sa Mount Pinagbandaran. Bali siya maganda siyang experience. Actually masaya ako na nasubukan ko siya kasi matagal ko na rin tong gustong subukan. Pero at least, 'di ba? Nagawa ko na ngayon. So, 'yun. Masasabi ko nakakapagod siya, malayong lakaran. Tapos pagdating doon sa medyo malapit ka na, yun, yung assault doon, talagang sasabog yung mga muscles mo sa legs kasi talagang dire-diretso out. Pero naman, pwede naman magpahinga. Sasabihin mo naman doon kay tour guide nyo na na pagod na kayo, gusto mong pahinga, pahinga kayo. So overall, yan, masarap siyang balikan. Siguro isasama ko yung asawa ko sa susunod. So yun guys, bali ako'y uuwi na, or siguro harap na tayo ng pwedeng makainan muna dahil dahil gutom na rin tayo dahil na ba 11:30. So yun din pala, halos rin pala namin ginawa yung yung hiking, paakyat, pababa, kasama na yung medyo konting tambay sa taas. Siguro din overall baka mga 2.5 hours hanggang 3 hours up and down na. So yun, mamaya na lang ulit. Bye bye.